May mga probinsya sa Pilipinas na kahit magbago ang ating presidente, kahit magpalit ang administrasyon, iisa pa rin ang apelyido na namumuno. Hindi to chismis, hindi rin to conspiracy. Ito ay pattern. Isipin mo to, lumaki ka, nagkaisip ka, at hanggang sa tumanda ka, pareho pa rin ang pangalan ng gobernador nyo. Nagpalit lang ng mukha pero hindi ang apelyido. Sa video na to, bubuksan natin ang isang realidad na bihirang pag-usapan ng direkta. Ang mga political families na halos naging permanent fixtures sa kapangyarihan. Mr. D. Number 12. Remulla Clan ng Cavite. Kung may lalawigan na halos synonymous na sa isang apelyido, isa na dito ang Cavite at ang apelyidong yun ay Remulla. Nagsimula ang impluwensya ng pamilya noong 1980s, ngunit ang tunay na paghahari nila ay lumakas noong 1990s hanggang sa kasalukuyan. Si Juanito Victor John Vic Remulla Jr. ay ilang beses naging gobernador ng Cavite. Mula 2010 hanggang 2016 at muling bumalik noong 2019 at ngayon naman ay DILG Secretary na. Pero hindi lang siya ang nasa kapangyarihan. Ang kanyang kapatid na si Jesus Crispin Boying Remulla ay matagal ding kongresista bago naging DOJ Secretary at ngayon Ombudsman naman. Samantala, ang iba pang miyembro ng pamilya ay nakaupo rin sa iba't ibang posisyon sa lalawigan at mga lungsod. Sa totoo lang, sinimulan niya ng kanilang ama na ngayon pinagpapatuloy nila. Sa bawat eleksyon sa Cavite, hindi mawawala ang apelyidong Remulla sa mga balota at kadalasan sila rin ang nananalo. Dahil dito, tinuturing ang Cavite bilang isa sa pinaka-consistent na halimbawa ng political dynasty sa Calabarzon. Number 11. Villafuerte Clan ng Camarines Sur. Sa Bicol Region naman, matagal nang kilala ang Villafuerte bilang isa sa pinakamakapangyarihang political clans, lalo na sa Camarines Sur. Nagsimula ang kanilang dominance kay Luis R. Villafuerte Sr. na naging gobernador sa loob ng maraming termino simula pa noong 1990s. Pagkatapos ito ay ipinasa niya ang kapangyarihan sa kanyang anak na si Luis Raymond L. Ray Villafuerte Jr. na naging gobernador mula 2004 hanggang 2013 at naging congressman at naging gobernador ulit. At hindi pa doon natatapos ha, dahil ang anak ni L. Ray ay naging gobernador din na si Miguel Luis Migs Villafuerte at ang isa pa niyang anak na si Luigi Villafuerte. Ibig sabihin, halos 3 dekada o higit pa, iisang pamilya lang ang umiikot sa pinakamataas na posisyon sa probinsya. Congressman o gobernador, Villafuerte lang yan. Sa Camarines Sur, ang politika ay parang isang relay race at ang baton ay paulit-ulit na pinagpapasa-pasa sa loob ng iisang pamilya. Number 10. Plaza Clan ng Agusan del Sur. Ang mga plaza ay tinuturing na pinakamahabang dinastiya sa Caraga. Noong 1950s pa, nagsimula maging gobernador at kongresista ang kanilang tatay. Mula 1992 hanggang 2019, sunod-sunod na plaza ang namuno bilang gobernador, habang hawak din nilang nag-iisang distrito mula 1987 to 2010 halos. Sa kabila ng pagka-split ng pamilya sa mga halalan noong 2013, sila pa rin ang nangingibabaw. Pinaka makikilala sa kanila sina Eddie Bong, Adolf Edward Plaza. Kahit paunti-unti na lang sila, nananatili pa rin ang impluwensya at puwersa sa lokal na pamahalaan. Number 9. Garcia Clan ng Bataan. Kung may gerilyang Garcia sa lokal na politika, ito na ang Garcias ng Bataan. Nagsimula ang kanilang pag-angat noong 1987 nang mahalal si Enrique Tet Garcia bilang mambabatas. Pagkatapos ito, naging gobernador at kongresista at alkalde ang iba't ibang miyembro ng pamilya. Sa midterm elections ng 2025, halos lahat ng posisyon sa Bataan ay hindi na pinaglabanan. Sina Representative Albert Garcia,
Mayor Raquel Garcia at Mayor Francis Garcia ay tumakbo ng walang kalaban. Sa ibang ulat, nanalo naman si Governor Joet Garcia, Vice Governor Chris Garcia at mga kapatid nilang sina Albert at Maria Angela sa kanilang pwesto. Patunay na matindi talagang kapit ng angkan sa Kapitolyo. Number 8. Pineda Clan ng Pampanga. Hindi makakaila ang kapit ng mga Pineda sa Pampanga. Ayon sa Philippine Information Agency, si Lilia Nanay Pineda na dati ng 3 termino bilang gobernador ay muling nanalo noong 2025, habang ang kanyang anak na si Dennis Delta Pineda, dating vice governor, ay nanalong vice-gobernador na naman. Sa kampanya noong 2010, napatalsik niya ang reformistang pari na si Among Ed Panlilio at binawi ang kontrol ng Kapitolyo. Isiniwalat ng pag-aaral ng PRI na ang pamilyang Pineda ay nagsimulang magtayo ng political machinery noong huling bahagi ng 1980s at lumawak hanggang sa lalawigan. Si Lilia ay tuluyan na naging gobernador noong 2010 at ngayon pati ang mga anak at apo niya ay nasa iba't ibang posisyon. Tila family corporation ng Kapitolyo. Hay! Number 7. D-Clan ng Isabela. Sa Hilaga naman, halos 3 dekada nang hindi nawawala ang apelyedong D sa Kapitolyo ng Isabela. Sa kolumn ng Radio Inquirer, binigyan diin na matapos ang mahigit 3 dekada sa pamumuno, ang D-Clan ay halos naging synonymous sa Isabela. Kahit minsang natalo, agad nilang nabawi ang Kapitolyo. Ang mga magkakapatid na si Faustino Boji D at Benjamin Paul D ay nagpalitan ng pagkagobernador at vice-gobernador, bagamat nagkaroon ng away magkapatid sa halalan. D pa rin ang nananalo. Ang kanilang kontrol ay indikasyon ng solidong makina at loyal na boto sa lalawigan. Number 6. Inares Clan ng Rizal. Para sa mga taga Rizal, pamilyar ang apelyadong Inares sa gobernador. Mula pa noong 1992, tuloy-tuloy na umupo ang mga miyembro ng pamilya sa Kapitolyo. Inilahad ng ABS-CBN na sa halalan ng 2025, muling nanalo si Nina Richie Inares at sinabi niyang, "Mahigit 3 dekada na kaming pinagkakatiwalaan ng mga Rizalenyo." Ang ulat ay nagsasabing hawak ng Inares ang gubernatorial post sa loob ng 33 taong magkakasunod mula nang manalo sina Casimiro Ito Inares Jr. at Rebecca Inares noong 1992. Number 5. Co-Clan ng Masbate. Sa politika ng Masbate, 3 angkan ang nagpapaligsahan, ngunit ang mga ko ang pinakamatatag sa kasalukuyan. Ayon sa masusing kwento ng Bicol Initiative, si Antonio Tony Co ay nagsimulang mayor ng Kataingan noong 1988. Naging kongresista at kalaunay naging gobernador noong 1998. Pagkatapos ang kanyang asawa namang si Olga Tingkungko Co ang pumalit bilang gobernador mula 2007 hanggang 2013. Nang sumunod na halalan ay nagpaalitan sila ng posisyon, baliktaran ng gobernador at kongresista. Habang ang mga anak nila, si Wilton Co ay naging alkalde sa Kataingan. Sinulat ng Philstar na ngayon ay hawak nila ang lahat ng pangunahing posisyon sa probinsya at walang malakas na oposisyon, kaya tila naging Masbate Co na ang panghala ng lalawigan. Number 4. Garcia Clan ng Cebu. Sa Cebu naman, halos 3 dekadang hinawakan ng mga Garcia ang poder doon. Ayon sa PCIJ, si Gwendolyn Garcia ang naging gobernador mula 2004 hanggang 2013 at muli noong 2019. Habang kanyang ama na si Pablo Garcia ay gobernador naman simula 1995 hanggang 2004. Bilang karagdagan, hawak nilang maraming distrito sa Kongreso at ilang lokal na posisyon. Sa kasamaang palad, hindi na nagwagi si Gwendolyn last time. Number 3. Dimaporo Clan ng Lanao del Norte.
Sa Mindanao, walang tatalo sa tibay ng mga Dimaporo. Siniwalat ng isang editorial na lumarawan na ang pamilyang ito ay nasa kapangyarihan ng Lanao del Norte sa loob ng 60 years na! Nagsimula sa patriarch nila na si Muhammad Ali Dimaporo na naging kongresista at gobernador noong 1960s hanggang 1980s. Nang namatay siya, pinagpatuloy ng kanyang anak na si Abdullah at manugang na si Imelda ang paghahari. Ngayon ay pinaltan ni Khalid Dimaporo na dati representante ang kanilang ina bilang gobernador, habang si Imelda naman ang pumalit sa kongreso at ang kapatid na si Siti Amina ay representative ng ikalawang distrito. Sa bawat halalan, nagpapalitan lamang sila ng pwesto. Ang galing, di ba? Number 2, Singson Clan ng Ilocos Sur. Kung pag-uusapan ang Supreme Dynasties, kabilang dito ang Singson ng Ilocos Sur. Ayon sa PCIJ, sina Governor Jeremiah Jerry Singson at Vice Governor Ryan Singson ay tumakbo noong 2025 na walang kalaban. Layuning panatilihin ang dekadekadang paghawak ng pamilya sa Kapitolyo. Si Luis Chavez Singson, dating governor at kilalang personalidad, ay ilang ulit na naging gobernador mula pa noong 1972. Tinuring silang mega dynasty dahil higit sa 20 kamag-anak ang sumasabak sa politika. Oh my God! And at number 1, Marcos Clan ng Ilocos Norte. Walang kapantay ang impluwensya ng mga Marcos sa Ilocos Norte. Ayon sa PCIJ, sinakop ng pamilyang Kapitolyo mula pa noong 1970s at hindi na naputol ang kanilang pamumuno. Mula 1998 hanggang kasalukuyan, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mismo ang naging gobernador ng 3 termino dito. Sinundan ni Michael Marcos Quillon at ni Amy Marcos. Bago si Matthew Marcos Manotoc ang naupo at nakatakdang magpalitan ng posisyon kasama si Cecilia Araneta Marcos. Sa halalan ng 2025, muli silang nanalo ng landslide at nanatiling walang kapantay ang pangalang Marcos sa Ilocos Norte. Oh, eto pang bonus para sa inyo. Ortega Clan ng La Union. Mahigit 100 years nang nasa kapangyarihan mula nang italaga si Don Joaquin Ortega bilang gobernador noong 1901. Hanggang ngayon, patuloy na sinungkit ng iba't ibang miyembro ang mga posisyon sa lalawigan. Eto pa isa, Tan Clan ng Sulu. Mula pa noong 2007, patuloy na hawak ni na Abdo Sakur Tan at kanyang mga anak ang Sulu. Sabay-sabay silang gobernador, vice governor at kongresista. Hay nako! At eto pa, Romualdo Clan ng Camiguin. Ang distrito ng Camiguin ay hawak ng mga Romualdo sa loob ng 38 years na. Nagpapalitan lang sila ng pagkagobernador at kongresista. Ngayong alam mo na kung gaano kalalim ang ugat ng mga political families sa Pilipinas, ang tanong, hindi na kung sino-sino ang nananalo sa eleksyon. Ang tanong ngayon, may choice pa ba talaga tayo? Dahil kung iisa lang ang apelyido na paulit-ulit mo nakikita sa balota, demokrasya pa ba yan o sistema na hindi mo napapansin? Wala naman ako sinasabi na tama at mali. Kung marami silang nagagawa, good! Pero kung ginagawa nilang negosyo, super bad. Isang bagay lamang ang sigurado, ang kapangyarihan ay hindi napapalitan. Lalong tumitibay yan. Kaya kung ayaw mo ng mga political dynasties na yan, please comment, Stop Political Dynasties. At syempre, huwag na huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Mr. D kasi masayang matuto. The end. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day.
See you, D-Fam!